whatever dissent. If it karoon ng people power ba dyan, or, God forbid, violence, no? Dili ba madamay ang Davao City? So, status quo ta. Di ta mangilabot ani. Because autonomous region for Muslim Mindanao ka na. This goes against the very essence of autonomy. Mamanggani, itagaan nato na silang autonomy for self-determination. Kunya, what is the best method of self-determination in a democracy? That they can determine for themselves ang ilang future, and they can determine for themselves kung kinsa ang piliun nila mga leaders nila that will bring them towards the promised land, or that will bring them towards development and peace. Pero autonomy na eh. Gitagaan nato na silang autonomy. Di ta mangilabot. Diba? Na ay general supervision, isupervise nato sila, pero panghilabot na ni. This is the highest form of panghilabot kung kita na ang magtudlo kung kinsa atong ibutang ng mga leaders diha. Tagaan nato sila ilang tingog. Mao ni ang demokrasya. Okay. Pabakabot gini sa plenaryo sa Kongreso kining bill aron mapuspon ang pinili sa ERMM Congressman Carlo. O sa simtanaw ang dagan sa botohan nini baka kuha ka kini og igong suporta ang mga kongresista aron gid mabagan gini ang postponement Congressman Carlo? Well, I really don't know, no. Kay nahitabo laman ni last week, no. Actually this week. So next week siguro magkampanya na tong mga Muslim congressmen sa mga fellow congressmen nila. Like sa Manako, nakiusap man na sila na dili ko muuyon ang nga postponement sa ARM election. And I went with them because I really understood kung unsa ang ilang mga concerns. And I feel for them, no. So gitabangan nako sila. Now karon base mangampanya sila sa ubang pa mga congressmen na maulagi kini dili suportahan kining postponement sa ARM. So it really depends. The ball is in their court na anana sa ila kung ikampanya ba nila ni, will they participate in the deliberations or not. So you know, we'll see what will happen on the floor. Kung i-sponsor kini sa floor, I'm sure there will be debate, and then each and every congressman has to decide for himself or herself kung unsa what is the best way we will handle the ARM. Ato ta sa lain na pod nga controversial nga iskutanan Congressman Carlo ang reproductive health bill o mas na ilang RH bill. Nganong supak man ka sa gingon nga partikular nga pamalaod Congressman Carlo? Ako supak ko sa pagpugos. Dili ko uyon na ginapugos ang usa ka butang ba sa atong katawhan. Magdugo niya. Susama ani, moingon tag RH reproductive health, moingon sila na free choice kini. Pero unsa man ang pagsulti nimo nga how can you say na free choice kini kung ginapugos nila ang estado na magpalit og kondom o magpalit og mga contraceptives gamit ang kwarta sa katawhan. Unsa man yung pagsulti na dili pagpugos kini kung ang mga doktor, butang nato mga doktor, hindi sila makasay ng no. Kung dili sila uyon aning maghatag og vasectomy tungod kay against their religious beliefs. Because under the RH bill, a doctor cannot say no to conducting a vasectomy or ligation even if it is against his religious beliefs. Dili siya ka-inhibit sa Dili siya ka-inhibit. obligasyon, ha? Kay kung mag-inhibit siya, pwede siyang prisuhon. Mao kini ang mga questionable nako dinhi sa RH bill. Kay na ay penal clause or na ay penalties. Ang penalty is 1 month to 6 months imprisonment. Liman ka, doktor ka, unya, dili ka lang musugot na maghatag og vasectomy or ligation tungod kay against religious belief nimo, pwede ka nilang prisuhon. Now, naapoy mandatory sex education. Now, kanang mandatory sex education, ipugos po na nila sa mga Catholic schools na to. Now, what if ang Catholic school na sila'y sariling biological sex education, niya dili sila uyon sa kining ginatudlo na mandatory sex education, and they want to teach it in their own way? Dili pwede. They have to teach it the way the DepEd wants it to be taught. Kung dili sila mauyon, pwede sila prisuhon. Ang LGUs, ginamandato ang LGUs na a portion of their budget should be used to
to purchase, acquire, and distribute kining mga reproductive family planning methods. Karon, kung walay kwartang LGU, kung wala sila capacity to purchase all of these condoms and pills and IUDs, etc., na ay penal clause. Pwede na ito prisuhon ang mayor, pwede na ito prisuhon ng mga councilors diha. Kung free choice, free choice. Tama na itong free choice. Pero kining bill, as it is worded, na ipagpugos na ay penal clause, na ay prohibited acts, dili pwede nga dili mag-vasectomize or ligate ang usa ka doktor, kay pwede siyang prisuhon. These are mga violation sa kanang ginatawag na free choice. So, na ay violation against the freedom of religion, na ay mga criticism that it is anti-Catholic. So, these are the things na sabi nga namin, these are things that we do not need to legislate on. Kay divisive kaayo. Nag-away na karon ang daghan na nag-aaway karon tungod aning reproductive health. And even without the reproductive health bill, government is already doing its thing. Na ay ginabuhat na population control mechanism ng gobyerno, na ay ginabuhat nga mga ang Commission on Population has their own mandate. They're doing what they're doing. And Department of Health is already doing what they're doing. So, why do we need to legislate? Mao ning akong punto. Maybe we do not need to legislate and put all of these penal clauses, prohibited acts, etc. Kaya mamadalang issue Magkaaway-away lang hinuon kita. So, ako lang ani, because we do not need to legislate and we have other legislation and bills that we need to do, let's just forget about this and concentrate on other things. Anyway, government is free to do what they're doing. Couples are free to choose according to your conscience. So, there's really no need for this. Okay. Kanatong tuwa ka sa pagdebate sa RH Bill dito sa ANC News channel ni Ces Drilon. Imong masulti dito, Congressman Carlo, ang maong balaod nun, ang RH Bill nakasupak sa pipila sa kagawasan sa katawhan, no? Labaw na kadtong mga nasa ubos sa atong batakang balaod sa konstitusyon. Palihog pasabta may og dugang kalambigit nini. Mao na ang masulti, freedom of religion. It's free, clear example, usa ka doktor, supak siya aning vasectomy and ligation tungod kay against sa iyang religious beliefs. Isip usa ka Katoliko. Kung naimuduol sa iya, magpaligate, magpa-vasectomize, dili siya makadili. Kinihanlan buhaton niya. That is against his religious beliefs. No? Kung ang usa ka Catholic nga school, dili sila uyon aning mandatory sex education because it goes against the very kanang mga beliefs and religious teachings na ilang ginatudlo sila mga estudyante. Now, sulod ang gobyerno, mayon sila na mao ni ang atong curriculum, tanawa ni, basahan ni, mao ni inyong tudlo. Makasulti ang Catholic Church, ang Catholic school na dili pwede, kay against na sa among religion. Dili, kinang buhaton nimo kini, kay kung dili, presohon namong imong presidente, ang president of the school, or whoever responsible officer ang in charge sa mong eskwelahan. Kaya na, penal clause. So, these are the freedoms, basic freedoms, which the bill aims to violate. So, mao kini ang ginapaglaban karon. So, basi din nato kinanan kini. Kaldi murag managhan ang prisuhan ining kalakihan ni, no? Mao lang ang minasulti. Even ang mga mayors, diba? Even ang mga congressmen, kay nakabutang dito sa balaod na the provisions, appropriations for this bill must be appropriated by Congress. Now, kung ngayon ang congressman na, well, tanaw na to, kining budget, limitado, dili na mo pwede ihatag tanan dito, kaya syempre, naapatay problema sa edukasyon, naapatay problema sa peace and order, naapatay problema sa health, etc. Now, because of the penal provision and the mandatory provision sa RH Bill, pwedeng prisuhon ng mga congressman. Ang mga mayor, anapod. Now, swerte ta sa Davao City, kay dato ang Davao City. Pero natay mga municipalities, nagamay lang kayo ilang kwarta. Now, imbis na ilan ang i-add to sa edukasyon, free education, ilan na i-add to sa public health, ilan na i-add to sa livelihood. Because of this law, mapugos sila karon na kining gamay nga kwarta sa usa ka munisipyo ilang ibutang sa pag-purchase ani nga mga family planning methods. Now, kung dili nila buhaton ka na, then they can be imprisoned. Kaya na ay penal provision kining RH Bill. So,
mapugos karon na. O sige, gamay na yung akong kwarta pero nakabutang sa balaod, nagkinihan, diri nato, papalit nato og kining mga kondom, palit sila, pugos sila karon og palit og kondom. Now, maunsa ng education, their health programs, and their livelihood programs. Diba? Apektado. Apektado. Anyway, yung sa pailaing napatik sa RH Bill, Congressman Carlo, ang wali mo maangay. Kato, the penal provisions, the mandatory sex education, the prohibited acts, kining pagpugos sa LGU, na ay mobile health clinic, o reproductive health clinic na kinihanlan i-purchase daw sa congressman for each congressional district. So pagpugos pod na sa paggamit sa PDAF, bahala na daghan mong mga scholar, wala ko'y pakialam na ayaw na usa ng scholar, kikinan nato magpalit aning mobile reproductive health clinic. And then murag ang bias lagi is towards kining mga the bias is towards kining mga makers of condoms, makers of pills, makers of IUDs. Now that's supposed to be private enterprise. Nganong mugamit man kita og taxpayers' money to support a private enterprise. So medyo na pabor-pabor gamay ani, di ba? So these are certain provisions na ingon lagi nato na ayaw, hindi na nato hilabtan kini. Base na tagag sa ayaw na lang kay magkagubot pa hinuon kita, mag-away-away kita tungod lamang ani na government has always been free. Government has been doing what they're doing, na i-commission on population, na Department of Health program on that. And couples right now, wala may nagasulti na bawal kita mo palit og ani nga mga contraceptive pills. There's nothing in the law that prevents people. So today, right now, it's free choice. Free choice, really. So you really don't need this law. Because this law goes against free choice. Because this law na ay pagpugos, na ay mga mandated acts that we have to do. And that is not free choice. Balik na sa skuta ng ginagadon sa maglagtugi idea sa Kongreso, Congressman Carlo. Asa ka sila pa doon sa pag-aprobar ba o pagsupak sa RH Bill, Congressman? Well, karon murag syempre kay mag-plenary debate na, nag-head count ni. Kunya ang head count namo is murag katunga is tuwa dito sa naga-support sa RH. Katunga sa amo is supak. So 50-50. 50-50. Of course, dito sa 50-50 na ay mga soft, na ay mga hard. Na ay mga soft na dili na makumbinse, na ay mga hard na dili na makumbinse, minute say, stick na gud siya sa iyahang side, na ay mga kanang ginatawag nga naga-waiver pa. So, it's too early to tell asa mo tilt kini nga balance. But sa pag-iap na mo sa mga miyembro nga uyon o kinsay supak, safe to say na 50%, 50%. But it could still swing either way. Okay. Saldi, daghan pa tag mga pangutana apan mag-break ko na kita, no? Ayaw ka mughawa, mubalik ta, human lamang sa pipila ka pa inundo. Kalambuan, dalat na. Maayong adlaw, aniya na pod ang inyong programa, ang Tatak K. Dugang sa ihap sa mga natabangan na nato dinhi sa unang distrito, ang karon makapanginabuhi na gamit ang ilang sertipiko. Kaantigo na og sertipikado sa TESDA ang 68 ka ornamental arc welding graduates, ingon man ang 37 ka hairdressing skills graduates nga nagpuyo dinhi sa Barangay Dumoy. Tanan nga gitudlo sa amoa among nakatunan. Dako kayo among kalipay nga among natunan ang tanan. Salamat kay Congressman Carlo Nograles sa iyahang proyekto nga Uplan Kalambuan sa barangay kay pinaagi niini dako kay ni og kanang katabang sa amoa diri nga walay mga trabaho nga pwede namong i-apply namo sa muang panginabuhi. Babae man o lalaki,
walay pili nga mahatagan ang atong Oplan Kabuhayan program tungod kay basta nagkinihanlan ato gayud tabangan. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo